So ang mangyayari dito ay papantay nila. Yan o, naka ano na yan, nakapantay na yan dito, itong drainage nya. Ang taas nga. Mataas nga to. Abot to ng ano, mga 20 inches nga. Mataas to, hanggang 30. Yan. So malaki-laki yung pinagbago na rin dito. So pag natapos tong ginagawa nilang airport na to, ay siguradong ano to, magpo-produce to ng mga trabaho. So libo-libong trabaho yung ma-produce dyan. So yun dun banda ay nakita natin na may mga revetment construction na dun sa may bandang kaliwa. Yan, may mga bato na sa gilid, o tatawagin natin ano yun, riprap ang tawag dun. Pero pag sa construction ng ganito, yung reclamation, ay tawag dun ay revetment construction. Yung paglalagyan ng mga bato sa gilid para hindi ito gumuho pababa yung ano, yung lupa na natambak na. Ang New Manila International Airport ay isa sa pinakamalaking proyekto sa kasalukuyan na ginagawa sa Pilipinas. Ito ay itinatayo mismo sa malawakang baybayin ng Bulacan na matatagpuan 35 kilometers hilaga ng Maynila. Ang airport na ito ay isa sa pinakamoderno, pinakamahal at pinakamalaking airport sa Pilipinas pag ito ay natapos na. Tinatawag din itong Bulacan International Airport at maaaring maging main airport sa Metro Manila sa hinaharap. Itatayo ito sa 2,500 hectares na bahagi ng Manila Bay na may planong magkaroon ng 4 na runways at expandable ito hanggang 6 na kaya mag-accommodate ng 100 million passengers every year. Bahagi lamang ito ng malawakang reklamasyon sa Manila Bay na may lawak na 12,000 hectares. Ang paligid nito ay magkaroon ng seaports, residential area, at industrial zone na itatayo para sa komersyo at turismo. So ay magkakaroon din ng elevated expressway na layuning mapabilis ang biyahe nang hindi aabot sa 30 minutes mula Maynila. Isa dito ay ang NALEX o Northern Access Link Expressway na magdudugtong mula NLEX patungo sa airport. Pangalawa ay ang SALEX o Southern Access Link Expressway. Dadaan ito sa Red Road 10 patagos sa Coastal Development sa Navotas na may elevated expressway patungo sa airport. Nagkaroon din ito ng access sa ginagawang MRT-7 sa Bulacan. Bagamat may mga ilan na hindi sang-ayon, pero tinitiyak naman ito ng San Miguel Corporation na isa ito sa pinakamalaking pagbabago sa Bulacan. Sa katunayan, mahigit 2 milyon tonelada na ng basura at borax ang nahakot mula sa ilog sa paligid ng tinatayong airport mula 2021 hanggang sa kasalukuyan. Ang New Manila International Airport ay proposed project ng San Miguel Corporation sa pamumuno ni Sir Ramon Ang na may budget na 740 billion pesos. Nakipag-ugnayan din sila sa Jacobs Engineering para sa disenyo ng airport. Sila din ang nag-design sa Changi Airport sa Singapore at iba pang malalaking airport sa mundo. Kasama din sa proyekto ang Buscalis Westminster na siyang gumagawa sa land development ng airport bago tayuan ng mga building at mga runways. Pagkatapos ang nasabing airport ay makakapag-produce ito ng libo-libong trabaho sa mga Pilipino, dadami rin ang negosyo, investor at lalong-lalo na mga turista sa lugar. Ang groundbreaking nasabing proyekto ay noong October 14 taong 2020 at inasahan naman matapos at magagamit ngayong taong 2027. Good afternoon guys, nandito tayo ngayon sa may bandang Barangay San Jose. Diyan sa may kabila, Barangay Santa Ana. Tapos dito ay Barangay Bagumbayan. Dito sa may Bulacan. So itong Bulacan ay merong 14 na barangay. So kasali na dun yung Talitip,
Bambang yan, Perez. So ngayong araw ay mag-update tayo dito sa may New Manila International Airport na kasalukuyan ngayon na ginagawa yung land development. So daanan natin yung ginagawa dun na kalsada, yung pagtataas ng kalsada. Kasi yung mga coastal area dun sa mga gilid ng like Barangay Perez, yan, Barangay Bambang, Taliptip ay prone yun sa high tide tsaka baha. Sa may bandang binabaha na area dun sa may Barangay Perez. Bali na natin yun, na-update natin yung nakaraan. So ginagawa na yung kalsada, binabakbak na yung mismong kalsada at lalagyan, papatungan yan hanggang tumaas. Tsaka yung gilid niya sa may drainage ay ginagawa rin. So tingnan natin kung ano na yung improvement doon. Let's go. Yan, ito naman yung boundary ng Perez tsaka Bambang, Barangay Perez tsaka Barangay Bambang. So nandito na yung ginagawa na pagtaas ng kalsada or road repair dito banda sa may malapit sa tulay. So tingnan natin dito. Yun na, may mga river na itong sa may niya, drainage. Yan. Oy, ito yung ibang parte niya, okay na, may semento na. Dito rin sa kabila, gagawin din dito sa kabila, dito. Kabilaan po yan, left and right. Yan, kaya hinahanda na to. Pero dito yun, kakapansin dito. Mataas pala to. Mataas yung, kasi ito susundan to yung buhos hanggang dyan sa may pinaka yan, taas ng drainage. Mataas to. Paano yung mga bahay dyan sa looban? Yan, taas So mga 20 inches siguro yan, mahigit yung taas nya. Parang dalawang ruler. Ikat tayo dun sa kabila, tingnan natin dun. Yan ang mangyayari, parang ganito siya. Yan, yung pansinin nyo itong drainage sa kabila. Yan, papantay yung kalsada. Papantay yung kalsada sa may drainage. Ganyan yung gagawin nila doon sa likod natin. So mataas to, mataas nga. Parang abot pa nga ng 30 inches. Ikot lang tayo. Yan taas ng elevation. Yan. So ang mangyayari nun, yung mga bahay dun sa may looban ay talaga magkataas din ng flooring. Kasi pag hindi magtaas ay yun naman bahay nila yung mababaha. Yan, ganito yung mangyayari dun sa may unahan. Tingnan itong niya, pinaka drainage niya, pantay sa kalsada. So ang mangyayari dito ay papantay nila. Yan naka na yan, nakapantay na yan dito, itong drainage niya. Ang taas nga. Mataas nga to. Abot to ng mga 20 inches nga. Mataas to, hanggang 30. Taas. Sa kabila rin, ganoon din gagawin nila. So tataas dito sa parte na to. Yan taas. Itong mga bahay sa looban ay magtataas din yan dapat yan, para hindi mabaha. Grabe, ang baba pala dito. Mababa yung lupa dito. Itong ginawang kalsada dito. Kaya lubog to lagi pag may ulan o bagyo. Yan siya. Talagang bakbakan. Nandito pa lang sila. So parang yata, isang buwan na yata nakalipas nung last update natin dito. Nagbubungkal pa lang sila ng semento, itong gilid ng drainage. Ngayon ay mayroon naman, may mga pagbabago naman. So ayan, balikan natin siya ulit after siguro mga 1 month ulit. Kasi ito din yung mga magsisilbing service road ng ginagawa nilang airport. So soon, pag nagawa na yung airport, dadami yung dito, mga sasakyan na dumadaan. Yan. Kung pwede lang i-wide to, mas maganda. Pero maraming bahay kasi na matatamaan. So yun din yung, syempre magagalit din yung mga may-ari ng mga bahay. So as long as pwede pa naman, so ang gagawin lang nila ay tinataasan lang muna itong kalsada. So yun, dito tayo papasok sa may pagitan ng Perez sa Bambang. Ito yung irrigation nila. Mukhang high tide
Sobrang init. Oo nga, high tide nga ata. Mga tubig na dito sa may irrigation nila. Tapos ito dati, ano yan, mga natuyot na lupa. Ang ganda. Uy, may mga isda. Parang mga isda tong ano. Yan o. Ang partida, ano pa yan, mainit pa yan. Oh, tumaas na oh. Punta natin yung ano doon, pinuntahan natin yung nakaraan na area. Kasi high tide siya ngayon. Yan, nandiyan sa harapan natin yan oh. Malapit na dito. So yung airport na ginagawa na yan ay magsisilbing ano to, hahalili dun sa NAIA na airport ngayon, o kasalukuyang airport sa Metro Manila. Pag nagbukas to o naging ano na to, operational na itong airport na to, ay mas madaming pasahero yung kaya niyang i-accommodate ito. Abot ka ng ano, 100 to 200 million every year. Yan. At kasi yung runway nito ay 4 at pwedeng expand hanggang 6. So yun yung proposed dito sa airport na to. So hopefully ay magkaroon to ng ano dito sa baba niya, mga service road. Kasi yung NALEX, SALEX, tsaka yung MRT7 ay kukonekta rin dyan sa may ginagawa nilang airport. So maraming alternative na ano, daanan. Kaya lang yung mga daanan na yun ay may bayad. So nung nakarang update natin ay in-update natin yung mga ginawa ng San Miguel Corporation, yung paglilinis at pagdi-dredge dun sa Pasig River, Tuliahan River, tsaka yun sa San Juan River. And malaking bagay sa mga taga Metro Manila kasi nabawasan na yung pagbaha sa mga parte na yun. So pasalamat tayo kay Sir Ramon Ang, yung may-ari ng San Miguel Corporation, dahil walang ginastos doon yung gobyerno. Sariling ano nyo, pera niya yung ginastos doon. Oh, nandiyan no, taas nito. So ang tansya ko dyan sa ginagawa nilang airport, yung natambak na lupa ay abot na to ng ano, mga 10 meters siguro. Yan, mga 8 to 10 meters, mga ganyan siguro yung taas niya. Yan o, taas. So yun dun banda ay nakita natin na may mga revetment construction na dun sa may bandang kaliwa. Yan, may mga bato na sa gilid, o tatawagin natin ano yun, riprap ang tawag dun. Pero pag sa construction ng ganito, yung reclamation, ay tawag dun ay revetment construction. Yung paglalagyan ng mga bato sa gilid para hindi ito gumuho pababa yung ano, yung lupa na natambak na. Tapos as per checking naman sa drone ay yung pinakadulo niya doon ay nagkaroon pa ng ano ng dredging doon, reclamation din. Hindi pa ano to buong 2,500 hectares Parang aabot siya hanggang doon sa ano, sa may Nabotas, yung ginagawa doon na ano, na Nabotas Coastal Development. So soon ay puntahan din natin yon. Malapit doon sa may mismong ano, mga bakawan. May bakawan dyan na area doon sa may Nabotas na yun. So parang magkalapit na lang sila. Yan, kung makikita nyo, daming mga dump truck dyan na gumagawa ngayon. Dahil yung timeline nito, itong airport kasi dun sa nabasa ko sa online ay hanggang ngayon yung land development niya 2024 yung matapos yung land development niya, yung pagkatambak ng lupa, bago umpisahan yung construction. So yun, kung hindi pa matapos ngayon, siguro mga next year. Kasi as per checking to, hindi pa naman buo to na 2,500 hectares kulang pa. Yan. So malaki-laki yung pinagbago na rin dito. So pag natapos tong ginagawa nilang airport na to, ay siguradong ano to, magpo-produce to ng mga trabaho. So libo-libong trabaho yung ma-produce dyan. So yung makikinabang naman dito, yung mga malapit din dito, like mga
sa Taliptip, mga Bambang, basta dito sa may Bulacan coastal area ng Bulacan hanggang doon sa Nabotas. Yun naman may kinabang dito. So yun naman yung promise ni Sir Ramon ang na magkaroon to ng maraming trabaho dito. Tapos yung promise niya pa na yun nga paghuhukay ng mga ilog dito para mabawasan yung pagbaha dito sa coastal area ng Bulacan. Yung layo naman nito, itong airport na to sa Metro Manila ay mahigit 30 kilometers lang naman. So kung merong expressway dyan, like Nalex sa Casalex, ay mas mabilis na lang yung biyahe. Siguro wala naman 30 minutes yung biyahe. Siguro mga 10 to 15 minutes lang andito ka na sa sa airport pag galing ka sa Metro Manila.